beloved Boss Mike Cervera. Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. Walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang usapan o kasunduan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Oh, yung baba mukhang pinatabas dyan Manang Amy, kitang-kita yung nose line mo Tapos si Sara kahit kalahati lang yung pisngil, litaw na litaw Sa sobrang kapal ng mukha, mga kababayan, hindi na maitago. Oo, yung mukha niya. Ang kapal ng mukha, hindi na nahiya. Oo, tuloy. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Kita nyo naman ang pangangatwiran ng presidente ng mga tanga. Ganito lang naman. Oo, proud na proud pa sila. Ganito lang naman mga twiran yung gusto nilang maging pangulo ng bansa. Katwiran mga kababayan, daig pa, nasa iskinita. Ikaw, Kita nyo naman mga kababayan, kulang na lang kamukha niya na si Villa Flores. Kung naalala, paki-press one naman kung sino nakakaalala kay Villa Flores. Si Villa Flores po mga kababayan, pag tinitigan nyo yan, parang nakita nyo na siya. Ganon na ganon mga kababayan, sa pagiging kontrabida. Villa Flores ba kanyo? Mga kababayan, sa mga hindi nakaabot, eto na reference nyo. Pag inasinta nyo mukha nito, mga kababayan, parang bumalik kayo noong 1970s. Totoo naman. Kahit nga utak nito, mga kababayan, late na late Yung utak niya, mga kababayan, sa totoo lang, kahit PTA president, hindi tatanggapin. Kapag tinanggap yan, mga kababayan, sigurado nagkalagayan. Di ba? Mga kababayan ko. Sa totoo lang di ba? Kapag eto tinanggap na PTA president, sigurado nagkalagayan. Mga kababayan, sa isip pa lang, late na yan. Sa pananaw, malayong malayo yan. Sa mga banat para sa bayan, hindi nga makagawa ng tamang pamaraan o plano yan. Walang plano para sa bayan. Naging vice presidente, kahit isa, walang nagawa. Pinagmalaki, tree planting niya. Isang puno, tinanim niya. Maraming kamera. Kaya sa kanilang press release, maraming puno ang tinanim niya. Pero ang totoo, budol yan. Isang puno lang yan. Para sa kanila, achievement na yan. Para sa kanila, achievement na yon. Isang puno. Tanungin nyo dyan. Nasa na yung DDS na si ACT Philippines? Iabante mo nga. Maglatag ka nga dyan ng mga nagawa. Nitong kamukha ni Villa Flores. Pag may nalatag ka, ay sigurado baka sumama na yung iba dyan. Di ba? Uutusan ko pa. Sasabihin ko, suportahan na. Sino? Si Buday. Di ba? Ngayon, nasan ka na? Ilatag ninyo yung nagawa niyang project. Nanilbihan bilang vice presidente. Nanilbihan bilang DepEd secretary. Anong nagawa ni Re? Umiri, Umiri na lang ng umiri, mga kababayan, sa kakakain ng maraming pagkain na gamit ang pondo ng bayan natin. Mga kababayan, Huwag kayong bibira kung alam nyo namang hindi nyo ko kakayanin. Dahil mapapahiya kayo dito sa akin. Di ba? Wala. Hindi kayo uubra dito. Huwag nyo nang iabante yung kabubuhan ninyo. Kasi kami, kapag inabante nyo katangahan, kabubuhan, kamangmangan nyo,
Yun, mauna na kayo dahil para sa inyo yan. Kami, dito lang sa mga tamang pangunawa at tamang pagtingin sa kung sino ang talagang totoo sa mga naglilingkod sa bayan. Time! Tama. So mga kababayan ko, eto na. Ang magbabalik sa kanya Oh, sa Pilipinas. kita nyo? Hoy, Villa Flores. Oo. Ayusin mo naman. Minsan sana yung iyong mensahe ma-impress naman kami. Kasi kung hindi, wala. Diba? Oh. Nakita nyo mga kababayan, wala nang masabi. Yung DDS na tangat mangmang. Hanggang ganyan na lang ang kaya nilang sabihin. Wala nang argumento kasi wala naman talaga. Walang laman ng ulo. Kung ganyan lang yung banat mo, ay mas maigi na lang at Philippines. Yayain mo sila libayan. Magjakol kayo. Oo, ganon. Tuloy. Dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Ito ba yung yung binanggit niya na hostage niya, Yes. si Senator Amy Marcos? Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan. Ayan mga kababayan, maliwanag na walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kontrata o kasunduan na pinagpapasok ni Baba. Oo. Wala. Ano po, mga kababayan? So ngayon, yung iba, abay dinudungisan at sinasabi na may kinalaman daw si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Ulitin lang natin mga kababayan sa mga masasakit na salita na tinanggap na ni Pangulo na hindi nagsasalita na kahit na ano. Mga kababayan, hindi gumaganti mga kababayan sa mga balahura na ito. Sa mga tangat mangmang bobo na nilikha sa mundo. Si Pangulo, nakapirmis lang. Ang ginagawa, aksyon. Trabaho lang. Diba? Mga kababayan, tuloy. Yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Ah. At ang nais lang Ano na? Yung isang taong manggagamit at isang taong nagpapagamit, eka. So, dalawa lang yan. Opo, dalawa lang yan. Parang ganito lang yan. Isang manggagamit at isang nagpapagamit. Parang ganito lang din. Yung mga Duterte na ginagamit ang kamangmangan, katangahan at kabobohan ng mga ilan na mga tao na kunyari DDS yan. So yun, sila yan. Sila yan. Di ba mga kababayan? Yan yun. po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho. Focus sa trabaho. Focus sa trabaho, wala nang iba. Yun lang yan. Kaya mga kababayan, walang pakialam si Pangulong Bongbong Marcos sa kung anong naisin ni Baba at ni Buday. Kung gusto nyo sila, iboto nyo. Ipakita nyo sa darating na 2028 kasi nag-umpisa na silang mangampanyang dalawa. Ang aga-aga pa lang, kita nyo naman, nangangampanya na. Diba? Si Ak Philippines gusto nang magpatsupa. Patsupa ka kay kay Libayan. O kaya doon sa mga aso niya. Tignan mo naman ang mga itsura. Ang lalaki ng mga bunganga. Kasyang-kasya yung mo doon. Ito na. Di ba? Kita nyo kung gaano kabobo mga DDS. Yung mga sinasabi, wala sa argumento. Kasi nga mahihina ulo, hindi nila kayang isipin yung mga bagay-bagay na mga pinag-uusapang may sense. Puro nonsense ang nais lang nila at kayang sabihin. Walang argumento, walang maipakitang ebidensya, walang maipakita kahit na anong proyekto nila. Diba mga kababayan? So, ngayon mga kababayan, eto na nga. So, kita-kita po tayo mamaya mga kababayan pagka meron pong panahon pa. Kasi mga kababayan, pagkatapos ko nito, diretso na kami, tumatawag na nga. Opo So, try kong mag-live habang nasa trabaho para makabawi ako sa inyo. So muli mga kababayan, hanggang dito na lang. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cerbero po. Lagi nagsasabi,
mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Opo, mga kababayan. At syempre, maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.